Mga kapuso, ilang linggo bago ang Pasko, nawalan po ng tirahan ang nasa 500 pamilya sa Santa Cruz, Maynila dahil sa sunog. 2 ang sugatan. Ang isang pamilya na antalang pagluluksa sa kanilang namayapang kaanak dahil kinailangan ding ilikas ang kabaong nito. Balita hatid ni Jomar Apresto. Ganito kalaking apoy ang sinusubukang apulahin ng mga bumbero sa bahagi ng Barangay 310 sa Santa Cruz, Maynila. Nagsimula ang sunog pasado alas 9 kagabi na mabilis na itinaas ay kalimang alarma. Ibig sabihin, hindi bababa sa 20 truck ng bumbero ang kinailangang rumesponde. Ang mga residente, kanya-kanyang hakot ng kanilang mga gamit. Ang iba, wala nang naisalba maliban sa imahe ng Santo Niño at Nazareno. May ilan naman na piniling unahing isalba ang kanilang mga alagang hayop. Ayon sa barangay, nagulat sila dahil mabilis na kumalat ang apoy na nagsimula raw sa ikatlong palapag ng isang paupahang gusali sa playground compound. Hindi na namin kinayang dalhin yung fire extinguisher dahil lumaki bigla ang bilis ng pagkasunog. Umikot nagsimula dito sa may bandang bungad namin malapit sa barangay, doon sa may bahay ni Bantay nga, tapos inabot kami hanggang LRC. Gumapang din daw ang apoy sa malapit sa pasilidad ng Manila City Jail. Napasugod ang ilang kaanak ng mga persons deprived of liberty na nakapiit dito. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, agad naman nilang inilipat sa ibang bahagi ng City Jail ang daang-daang PDL. Hindi nadamay sa sunog ang Manila City Jail, sabi ng Bureau of Fire Protection, pero pinasok na rin nila ito para magbomba ng tubig. Yung daan po ay napakaliit po para po makakuha po namin yung pinaka-focal points po nung apoy. At the same time po, yung mga tao po ay talagang napakadami po. Kami po ay nabablock pag pumapasok po. Wala namang napaulat na nawawala o namatay. 2 babae ang nasugatan. Kabilang ang isang senior citizen na nagtamo ng second-degree burn sa iba't ibang bahagi ng katawan. Batay sa datos ng BFP, aabot sa 500 pamilya ang nawalan ng tirahan. Nasa mahigit 3.7 billion pesos naman ang tinatayang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Kabilang sa mga nawalan ng tirahan si Nanay Michelle na halos kauuwi lang daw galing sa trabaho nang mangyari ang sunog. Mahirap talaga, siyempre, magpapasko tapos ganito mangyari. Lahat ng pinaghirapan, isang iglap lang ulang. Ubus. Patuloy pang inaalam ng BFP ang pinagmula ng apoy. Sa ngayon ay inililista na ng Manila Department of Social Welfare ang pangalan ng mga residenteng nasunugan. Sabi ng barangay, may ilan kasing mga residente ang nananamantala at nagpapanggap na nasunugan para makakuha ng ayuda sa gobyerno. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikatlong araw na ng pananatili sa EDSA Shrine ng mga supporter ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magdamagan pa rin sila roon at patuloy ang kanilang mga programa. May mga dala silang placard at tarpaulin para sa kanilang mensahe sa pamahalaan. Nais daw nilang magkaroon ng araw ng pagpapahayag dahil hindi na raw maayos sa mga nangyayari sa bansa. Sa press conference ng PNP kahapon, naglabas ang pulisya ng video ng anilay pagbabayad umano sa mga nasa EDSA Shrine. Pinalaga naman niya ng mga Duterte supporter. Pinangakuan daw po na babayaran po sila at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagreklamo dahil allegedly pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200. Bayad pa tayo! Hindi! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Sa iba pang balita, inilipat na po si Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig City Jail Male Dormitory matapos ma-discharge sa Philippine Heart Center. Dinala roon si Kibuloy alinsunod sa utos ng Pasig Regional Trial Court na may hawak sa kaso niyang qualified human trafficking. 2 linggong mananatili sa holding cell si Kibuloy para obserbahan ang kanyang kondisyon bago siya ilipat sa regular na cell kasama ang 35 pang inmates. Sabi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, walang special treatment kay Kibuloy. Patuloy namang inaapela ng kampo ni Kibuloy na huwag na siyang ikulong sa Pasig City Jail dahil sa kanyang edad na 74 at kanyang kalusugan. Bukod sa qualified human trafficking, may hinaharap ding child and sexual abuse cases ang pastor na dati na niyang itinanggi. Mga kapuso, maulan ngayon sa ilang bahagi ng bansa dulot ng shear line at ng Intertropical Convergence Zone. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto ang shear line sa Cagayan Valley Region,
Cordillera, Aurora at Quezon Province. Umiiral naman ang ITCZ sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Bohol, Siquijor, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ngayong Huwebes, asahan po ang katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Southern Leyte, Dinagat at Surigao del Sur. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong Visayas at Mindanao ay uulanin sa mga susunod na oras. May ulan din sa ilang panig ng Northern Luzon, Aurora at Southern Luzon. Posible ang heavy to intense rains. Nakaapekto na ang hanging amihan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, malaking bahagi ng Central Luzon, halos buong Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque. Malamig-lamig na po ang panahon sa ilang lugar sa bansa kaya dapat handa na po tayo sa mga pananggalang sa lamig. Naitala ang 16.8 degrees Celsius na minimum temperature ngayong araw sa Baguio City, habang 22.5 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Dahil naman sa amihan, maalon pa rin at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot sa mga baybayin ng Ilocos Provinces, Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands. Base sa wind forecast ng Metro Weather, walang bagyo na aasahan hanggang sa weekend o sa pagtatapos ng buwan ng Nobyembre. Paalala po sa mga driver at tsuper ng mga PUV, hanggang bukas na lamang November 29 po pwedeng magpa-consolidate. Magtatapos na bukas ang 45-day extension period na ibinigay ng LTFRB para sa consolidation sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Huling palugit na raw yan ayon sa LTFRB. Sa tala po ng ahensya nitong October, nasa 10,000 mga operator at driver ang inaasahang hahabol sa consolidation. Nangako naman ang LTFRB na bibigyang one-time fuel subsidy ang mga magpapakonsolidate na PUV. Wagi ng gintong medalya ang mga pambato ng Pilipinas sa International Cheer Union World Cup 2024 sa Seoul, South Korea. Ito na ang ikalawang sunod na taon na panalo ang Souders Cheer Club sa Co-Ed Elite category at Team Non-Tumbling category. Nakabibilib na routines ang ipinakita ng ating mga pambato para sa kompetisyon. Good job at thank you sa karangalan para sa bansa. Nahulikam ang salpukan ng motorsiklo at taxi sa Cainta, Rizal. Patay po ang 2 sakay ng motorsiklo. Balitang hatid ni EJ Gomez, exclusive. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal, pasado alas 3 ng madaling araw kahapon, kita ang isang taxi sa kanang lane na naka-signal light bago lumiko pakaliwa. Kita rin ang paparating na motorsiklo na sumalpok sa taxi. Sa lakas ng impact, tumila po ng 2 sakay nito. Base sa investigasyon ng pulisya, galing sa Angono ang magkaibigang sakay ng motorsiklo na pauwi na raw sana sa Quezon City nang maganap ang aksidente. Nasa right of way yung right of way rule si motor, papasok si taxi, siya yung papasok sa subdivision. So dapat siya yung magbibigay si taxi. Pero dito sa kaso na to, nakapasok na si taxi, tapos si motor umiwas kay taxi. Ang nangyari naman, doon sila nagkaroon ng miscommunication sa kanilang mga galawan. Kaya ang naging resulta, natumbok ni taxi si motor. Dead on the spot ang 19 anyos na babaeng angkas. Ang 20 anyos na lalaking rider isinugod sa ospital pero namatay rin kalaunan. Both victims suffered multiple injuries sa kanilang different parts of their body. Based sa doktor, head traumatic injury yung kanilang mga natamong sugat, kaya daglian ng kanilang pagkamatay. Ayon sa pulisya, nadamay rin ng 3 malapit sa pinangyarihan ng aksidente. At itong motor ay humataw doon sa papunta sa mga vendor na mayroong na-injured na isa pang babae at saka 2 minor de edad. Nagpapagaling na sila ngayon sa ospital. Ayon sa taxi driver, papasok siya sa subdivision para magpahinga mula sa kanyang magdamagang pamamasada. Yung motor malayo pa. Ngayon, nung pag-abante ko, akala ko
hihinto siya. Ang tuloy niya nakalabas na nga ako, nandyan ako nga sa may, papasok na ako ng nagulat ako bigla lang kumalampag yung ng harapan ko. Hinabol niya pala ako, lulusot siya. Humihingi ako ng kapatawaran sa kanila kung kaya nila akong patawarin. Dahil ang totoo naman, kung iisipin, wala akong kasalanan. Ayon naman sa kaanak ng mga biktima, humingi po sana kami ng justice sa pagkasawi ng aming kaanak. Dun sa taxi driver po, kung naging maingat lang sana kayo sa pagmamaneho, hindi po sana tayo umantong sa ganito. sa Cainta Municipal Police Station Custodial Facility nakadetain ang taxi driver. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide with serious physical injuries and damage to property. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa ang patay sa karambola ng 6 na sasakyan sa Sual dito sa Pangasinan. Sa bayan naman ng Banawag, patay sa pamamaril ang isang ginang. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Dead on the spot ang isang ginang na 57 taong gulang matapos barilin sa Uraan, Manawag, Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, nagtamo siya ng tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Nakatakas ang mga sospek sakay ng motorsiklo. Sa hot pursuit operation, naaresto ang isa sa mga sospek. Ang tinitinang dahilan sa pamamaril, away sa lupa. Land dispute yung lumalabas. Alright. Ngayon, right after the incident, nag-conduct naman ng pursuit operation yung ating mga kapulisan dyan sa Manawag na nagresulta ng pagka-aresto ng suspect. Tinutugis naman ang isa pang suspect. Tumangging magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Sa bayan ng Sual, isa ang patay sa karambola ng 6 na sasakyan sa barangay Paitan East. Ayon sa pulisya, nawalan ng kontrol ang isang truck habang nasa biyahe at inararo ang 4 pang sasakyang nasa harapan nito. Nadamay rin ang isang bus na nasa kabilang linya ng kalsada. Mahaharap sa karampatang reklamo ang driver ng truck. Wala siyang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Niyanig naman ng magnitude 5.7 na lindol ang Tarlac City. Nangyari yan mag-alas 6 kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS na italang epicenter ng lindol 3 kilometro sa hilagang silangan ng lungsod. Naramdaman ang intensity 3 sa Bani, Pangasinan, habang intensity 2 at 1 naman sa ilang pang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sabi ng PHIVOLCS, walang inaasang pinsala pero asahan daw ang aftershocks. Huwebes latest na mga mare at pare. Literal na out of this world ang newest achievement ng Pulang Araw. Dadalhin sa buwan ang mga compressed na imahe ng Kapuso Prime Series sa pamamagitan ng Lunar Codex Project sa tulong ng NASA o National Aeronautics and Space Administration ng Amerika. Gamit ang time capsule, babiyahe to the moon ang 40,000 creative works of art mula sa buong mundo. Ipe-preserve ang mga ito roon para sa susunod na henerasyon. Pulang Araw ang first ever at kaisa-isang Pinoy TV series na napasama sa proyekto. Sa ulat ng GMA News Online, inimbitahan ang serye dahil sa pagtalakay nito sa mga mahalagang punto sa kasaysayan ng Pilipinas. Honored at thankful naman ang cast at production team sa magandang balita. Kasama rin sa Polaris Collections na ilo-launch sa October 2025 ang mga obra ng P-Pop Kings na SB19 at ni National Artist for Music, Ryan Cayabyab. Ito na ang mabibilis na balita. Bistado sa buy-bust operation ng 2 lalaki at isang babae sa Marikina dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Nakumpiska sa kanilang mahigit 130 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 918,000 pesos. Tumanggi magbigay ng pahayag sa kamera ang mga suspect pero umamin sila sa mga pulis tungkol sa krimen. Mahaharap sila sa karampatang reklamo. Patay sa pamamaril ang isang lalaking 48 anyo sa San Juan, Batangas. Base sa investigasyon, dumating sa lugar ang mga salarin sakay ng motorsiklo at pinagbabaril ang biktima sa harap mismo ng kanyang mag-iina. Tumakas daw agad ang mga gunman. Inaalam pa ang motibo sa krimen at patuloy na tinutugis ang mga salarin.
Balak sampahan ang kontra-reklamo ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng Quezon City Police District na naunang nagsampa ng reklamo laban sa kanya kaugnay sa naging komosyon sa Veterans Memorial Medical Center nitong Sabado. Noong ililipat na po ng ospital ang kanyang Chief of Staff. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Tensyonado ang mga tagpo ng ilipat ng ospital ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, Sabado na madaling araw. Ipinakita sa press con ng Philippine National Police ang video na yan. Partikular ang pagtulak umano ng hepe ng security ng bise na si Colonel Raymond Lachica sa hepe ng Quezon City Police Health and Dental Clinic na si Lieutenant Colonel Von Jason Villamor. Dahil sa insidente, kaya nagsampa ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion si Villamor, kasama si QCPD Director Police Colonel Melesio Buslig laban kina VP Sara at Colonel Lachica. Ito is nangangulugan na nobody is above the law. So kung meron paglabag, ay ating sasampahan ng kaso. Hindi po namin inaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan nung time ng we were at the Veterans Memorial Medical Center in the performance of our duties, and then naging ganun pa. Bukod sa bise at kay Lachica, kasama rin sa reklamo ang ilang John Does at Jane Does. Kasunod ng reklamo ng pulisya, tinanggal muna bilang security ng bise ang mga sundalong kasama niya noon, kabilang si Colonel Lachica. Because yun nga, may sabina sila, it means to say that hindi nila kayang gampanan yung tungkulin nila to protect and secure the Vice President. That is why we are temporarily pulling them out, replacing them. Meron pa rin siyang security composed of Philippine National Police members and AFP. Ang mga inalis na sundalong security, pinalitan ng 25 pulis at itinalaga na sa Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG. Sabi ni VP Sara, maghahain din siya ng kontrareklamo laban sa pulisya. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Hinihingan pa namin ng pahayag sila Lachica. Si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon naghain naman sa Korte Suprema ng disbarment complaint laban kay VP Sara. Ayon sa Vice, naniniwala siyang hindi tatayo ang mga inihahandang reklamo laban sa kanya, kabilang ang umano'y grave threat at paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil sa mga pahayag niya laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Face value, it will not hold water. And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Sinisimulan na ng DOJ at NBI ang investigasyon kaugnay nito. Nangako rin silang susundin nila ang due process. Makaasa po si VP Sara at ang taong bayan na magiging parehas po ang NBI. Wala po kaming kikilingan. Kung ano po yung facts na makuha namin, yun ang ilalathala namin, yun ang i-report namin sa DOJ. Iimbestigahan din namin, tatanungin din namin si VP Sara, sino ba yung nagtetreat sa kanya. Muli ring iginit ng bise na totoo ang banta sa kanyang buhay. Nakakahiya raw ang sinabi ng PNP na wala silang impormasyon sa umano'y banta sa bise. Nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. May duda raw siya kung bakit hindi ito pinapansin ng administrasyon.
para makaupo si Speaker Martin Romualdez. The Vice President is the first in line. So ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin yan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O, babalik na naman tayo kay Martin doon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution. Kaugnay naman ang usapin sa pagpapa-impeach umano sa kanya, sabi ng bise. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako. At sa tanong kung may pag-asa pa sila magkaayos ni Pangulong Marcos, ito ang tugon ng bise. I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na parang they are really going after me. Hinihingan pa namin ng pahayag ang mga nabanggit ni Vice President Duterte. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagdinig ng House Quad Committee kahapon na malapit na magkaibigan si Senador Bongo at ang drug personality na si Alan Lim. Kasama si Guat Lim sa matrix ng PDEA na nagpapakita raw sa malalim na ugnayan ng iligal na droga at pogo. Ayon sa PDEA, si Alan Lim ay sangkot sa iba't ibang krimen gaya ng kidnapping at wanted din sa China dahil sa iligal na droga. Hindi pa raw matukoy ng PDEA kung maiuugnay nga si Go sa iligal na droga dahil nag-iimbestiga pa sila. Puna ng ilang kongresista, huwag isali ang mga tao sa matrix kung hindi pa kumpirmadong konektado sila sa droga. Itinanggi naman ni Go na kaibigan niya si Lim, sabay giit na hindi siya sangkot sa illegal drugs. According to our informant, they are just close friends. That's why you just put it there. They are just close friends. It is not specific that they are involved in drugs. And we are still digging that what we can have against these people. It would be wrong for you to include a person who is not involved in those alleged crimes. Ase kumban, huwag tayong magkakamali because you do not want to accuse a wrong person. Napaka-irresponsable naman po ng PDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Nagiging malicious po ito. Hindi po kami close friends ni Alan Lim at mas lalong hindi po ako involved sa illegal drugs. Mahigit kalahating milyong piso ang natangay sa isang grocery store sa Maynila ng dati nitong empleyado. Nabawi pa sa kanya ang pera pero bawas na dahil naipantaya na raw sa online casino. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Aakalain mong empleyado ang lalaking ito na lumabas mula sa isang nakasaradong grocery store sa Tondo, Maynila. Pero ang lalaki pala magnanakaw ayon sa pulisya. Ang hawak niyang paper bag may laman umanong mahigit sa kalahating milyong piso na tinangay niya sa vault ng grocery store. Base sa investigasyon, nagsuot ng uniforme ang sospek at sumalisi sa loob ng tindahan. Pumunta siya sa likod, nagtago siya sa basurahan na sako. Nung wala ng tao, nagsara na. Doon na siya nag-umpisa ng alkal. Hanggang sa nakakawa siya ng tools. Natsyempo rin daw na nakita nito ang susi ng vault kaya dali-dali niya itong binuksan at tinangay ang laman nito. Kinabukasan na nalaman ng mga empleyado doon ang nangyari.
Sa backtracking at investigasyon ng mga pulis, napag-alaman na ang sospek sa krimen, dati raw empleyado ng mismong grocery store. Accordingly, tinanggal siya dahil nagkaroon din ng problema sa yung mga pera na hinahawakan niya ay nagkakaroon ng kakulangan. Sa ikinasang follow-up operation, natuntun siya ng otoridad sa kanyang bahay sa Luwalhati Street sa Tondo. Nabawi sa kanya ang pera, ngunit bawas na. Naitaya na raw ito ng sospek sa online casino ayon sa mga pulis. Merong mga amount sa pera na naitaya niya na. Merong, nung tinignan namin transaction niya, meron siyang tayang 25,000, 19,000. Pinakamababang nakita ko ron, 6,000. Nakuha rin sa sospek ang black box ng CCTV sa loob ng tindahan at ang ilang tools na ninakaw din niya sa loob ng grocery store. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng MPD ang sospek na naharap sa reklamong robbery. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nauwi sa pamamaril ang pagtatalo ng 2 sundalo sa Sipalay Negros Occidental. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng inuman sa loob ng kampo bilang selebrasyon sa kaarawan ng kanilang kasamahan. Patay ang isang sundalo habang sumuko naman sa pulisya ang sospek. Sabi ng militar, posibleng ma-discharge o ma-demote ang sospek depende sa resulta ng investigasyon. Wala siyang pahayag. Sa Cagayan de Oro City, biglang pumutok ang service firearm ng isang security guard. Base sa investigasyon ng pulisya, iti-turn over niya dapat ang baril sa kasunod niyang magjuduty nang biglang magkaaberya at aksidenteng pumutok. Buti na lang at walang natamaan ng bala. Kinumpiska na ang baril. Ayon sa pulisya, inilagay muna sa kustodiya nila ang security guard para sa investigasyon. Isolated incident lang daw ang nangyari at walang banta sa event na malapit sa pinangyarihan ng insidente. Wala pong pahayag ang gwardya. Dito naman sa Davao City, arestado ang isa umanong scammer. Nahuli ang 49 anyos na babaeng suspect sa entrapment operation sa Lanang District. Ang modus ni alias Janice, nangangako umanong ipapanalo ang kaso sa korte kapalit ng malaking halaga ng pera. Gumagamit umano siya ng iba't ibang contact numbers at pangalan sa social media para manloko. Ayon sa NBI, aabot sa 600,000 pesos ang nakuha niya mula sa isa sa mga biktima. Itinanggi naman ng sospek ang mga paratang. Naharap siya sa mga kasong estafa at use of illegal alias. Kaugnay sa pagpapalit sa mga sundalong kabilang sa Vice Presidential Security and Protection Group at iba pang issue, kausapin natin si Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Franz Margaret Padilla. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po and magandang umaga po sa mga taga-subaybay po ng Balitang Hali. Opo, saan po inilipat sina Colonel Raymond Lachica at iba pang sundalo na security detail ni Vice President Sara Duterte? Sir, currently po, they are temporarily being replaced, no? So they are free po to address ito pong subpoena po that has been rendered by the Philippine National Police po. So floating status po sila effectively? Opo, sir. Sa gitna po ng usaping ito, kumusta yung moral ng buong AFP? Sa ngayon, sir, masasabi naman po natin na mataas pa rin po ang moral ng ating bawat miyembro po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang sinasabi po talaga natin dito, through the years po, nakita na po natin yung experiences in the past. And with this, our soldiers have already evolved to be very professional po. And united po ang inyong Armed Forces of the Philippines po. Pero nung nagsimula po itong mga kaguluhan ito, anong pong naging bilin ninyo kung meron man sa mga guard o ng security detail ng Vice President? Ang member po ng VPSPG po, no, they're po, lahat po yan under po ng Armed Forces of the Philippines. And so they are loyal to their mandate po, no. Alam naman po nila kung ano po ang dapat nilang gampanan. We are not protecting them po, itong ating VIPs as individuals, but the offices that they hold. And ang ating pong dalawang pinakamatataas na posisyon po dito sa ating gobyerno, regardless po of their political differences,
mandato po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na protektahan po sila. So kung ano the position po, that we safeguard po. So kung ano po yung kanilang individual na aksyon sa mga pangyayari, for example, yung paglilipat nga po sa VMMC nung kanilang yung involvement ng kanilang principal, sagot na po na ito nung individual na mga sundalo. Kami po, sir, kung ano po yung mandato namin and our mission, we do so accordingly po. So ang mission po ng Presidential Security Command is protect the President and other dignitaries and the Vice President. And bawat miyembro po ng PSC, yun po ang gagampanan. Sinabi niyo po sa press conference kamakailan na hindi dapat mag-loyalty check. Gaano kayo kasigurado po sa puntong ito? Sa ngayon po, we are sure po of the loyalties of our troops. Each member po is loyal to the flag, loyal to the Constitution, and we adhere po to the chain of command. Sa ibang issue po naman, na-monitor niyo po ba itong swarming ng napakaraming Chinese vessels na malapit po sa Pag-asa Island? Sir, ang atin pong Philippine Navy and ang atin pong mga area commands has the necessary capability po to monitor the presence of these vessels po dito po sa ating mga dadagatnin. And with all of this po, we trust po that our ground commanders are, they will be performing their mandates accordingly din po. Wala po ba kayo na monitor na sinasamantala ng ibang mga parties ito nangyayari ngayon dito sa top 2 leaders ng bansa? Yun nga po ang gusto po nating ipahayag, sir, na dapat nga po talaga hindi po tayo masway dito po with the noise that is happening all around us. And let us still look at the bigger picture. Let us not lose focus of the bigger challenge po na hinaharap natin ngayon, which is our geopolitical tensions po. Sa ngayon po, anong pinakamalaking threat na nakikita nyo so far? Sa ngayon, sir, of course, yun pa rin po, yung ating shift from internal security operations to territorial defense. With that po, tinitignan po natin itong mga impluensya ng outside factors brought about by the geopolitical tensions, the internal and external po na impluensya, sir, and who would be benefiting from all of this na nangyayari po. And asahan niyo po na ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ito po ang tinututukan po, and we remain focused in our mandate po. Bigyan na po namin siguro kayo ng pagkakataon na i-address mismo yung sambayan ng Pilipino tungkol sa inyong panawagan na hindi masangkot ang AFP. Nasa inyo po ang pagkakataon. Yes, sir, ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, kami po ang defender of the state and protector of the people. Napakalaki po ng tiwala na binigay niyo sa amin, as stated in the latest Okta survey, that 8 out of 10 Filipinos trust the AFP over any other government agency. And we value this po. And ito pong tiwalang ito, hindi po namin ito sisirain. And papasalamat po kami sa inyong tiwala. And sana nga po, lahat po tayo ay magkaisa at tignan po ang mas malaking hamon na geopolitical tensions that we're facing, at pati na rin po itong pagbangon natin sa mga nakaraang mga bagyo na nagpahirap po sa ating mga kababayang nasalanta. So ito po ang mga pagtutukan natin, and sana po you isolate the armed forces of the Philippines from political issues po. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you po. CFP spokesperson Colonel Franz Margaret Padilla. Ito ang GMA Regional TV News. Tinaga ang isang lalaki sa Malaybalay, Bukidnon matapos singilin ang may utang sa kanya. Sa Dumaguete, Negros Oriental naman, nailigtas ang isang batang solong naligo sa dagat. Ang mainit na balita hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Kuha ang video na yan ng isang netizen habang pinagtutulungan ng 2 lalaki na maiahon sa dagat ang 8 taong gulang na bata sa Dumaguete City. Gamit ang lubid, pahirapan ang pag-rescue sa bata dahil sa malalaking alon at madulas na bahagi ng Rizal Boulevard. Ayon sa investigasyon, nahirapang umahon ang batang walang kasama ng maligo. Ligtas naman siya at nagpapagaling sa ospital. Patay ang isang babaeng nagtitinda ng balot matapos madaganan ng isang wing van sa pantalan ng San Remigio, Cebu. Ayon sa mga saksi, naghihintay ang wing van na makasakay sa isang barge sa Hagnaya Port. Pero nawalan umano ng control ang driver nito kaya nagdire-diretso sa terminal area ng pantalan. Nagsunod niya sa kaming vehicle B. Abot tinas may kuha na, ubos na, wala niya makontrol ang
Bukod sa biktima, 5 sasakyan ang nabundol ng van. Nakaiwas naman ang mister ng biktima. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng wing van. Wala siyang pahayag. Dahil sa paniningil ng utang, tinaga ang isang lalaki sa Malaybalay, Bukidnon. Ayon sa investigasyon, pinuntahan ng biktima ang boarding house ng suspect at siningil ang utang nito. Nagkasagutan umano ang dalawa na humantong sa pagtaga ng suspect sa biktima. Nagpapagaling naman ang biktima sa ospital. Kalaunan nahuli rin ang suspect. Hindi na siya nagbigay ng pahayag. Nico Sereno ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, ang nag-iisang Diyosa at It's Showtime host Ann Curtis may kakambal na? Kaloka o kaloka-like kaya yan? There you have it, ladies and Kaloka-like! Presenting ang Madame Tussauds wax figure ni Ann na ni-reveal sa isang event sa Makati City. Kuhang-kuha ang ganda ng award-winning actress mula sa kanyang ngiti, moles, freckles at matching OOTD. Present din sa event ang mommy ni Anna si Carmen at sestra niyang si asawa ng asawa ko star, Jasmine Curtis Smith, na very proud sa latest achievement ng kanyang ate. Dadalhin ang wax figure ni Ann sa Madame Tussauds Museum sa Hong Kong. Siya ang first ever Filipino host and actress na magkakaroon ng wax figure doon. May bagong pangarap na natupad si Pinoy Olympian at pole vaulter Ernest John E.J. Obiana. Pinangunahan ni E.J. ang paglulunsad ng pole vault facility sa Lawag, Ilocos Norte na una para sa probinsya. Nagbigay rin siya ng mga pole vault para sa mga young athlete. Dream come true daw ito dahil gusto ni E.J. na maibahagi niya ang kanyang talento sa pole vaulting. Sabi ni E.J., naniniwala siya sa pag-i-invest sa mga batang atleta dahil alam niyang may galing ang mga Pilipino. Babalik doon si E.J. sa December 6 para magturo sa mga bata sa gagawing sports clinic. Bukod sa Lawag City, magkakaroon din daw ng pole vault facility sa Tagum, Davao del Norte. Puso, baka mo, abay 12 ang ganyan ng isang puno ng saging sa Tagkawayan, Quezon. Nashook nga raw ang magsasakang si Kamunti nang matagpuan niya ang tanim niyang puno. Hindi lang kambal o triplets, times 12 ang puso nito. Paliwanag naman dyan ng Department of Agriculture, hindi pangkaraniwan ang ganito. 1 hanggang 5 nga lang daw ang kadalasang bilang ng puso ng isang puno ng saging. Wow na wow! Nakakulong ngayon sa Pasig City Jail Female Dormitory ang aktres at negosyanteng si Neri Naig ayon sa Bureau of Jail Management and Penology. Ayon sa Southern Police District, hinuli si Naig dahil sa kasong syndicated staffa at 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code. Inaresto siya noong Sabado sa isang entrepreneur convention sa Pasay. Una siyang tinawag na alias Erin sa Facebook post ng SPD at naka-blur ang kanyang mukha sa video. Nakapagpiyansa na raw si Naig para sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code pero mananatili siyang nakakulong dahil sa kasong syndicated staffa na non-bailable. Sa isang Facebook post, sinabi naman ni parokya ni Edgar Frontman Chito Miranda na hindi nanloloko o nanlamang ng kapwa ang kanyang misis. Endorser lang daw ang kanyang asawa at ginamit para makakuha ng mga investor. Wala rin daw natanggap na sulat, sabina o anumang abiso si Naig kaya hindi niya naipagtanggol ang sarili nang siya'y arestuhin. Na-dismiss na raw ang mga naunang kaparehong kaso at umaasa si Miranda na mababasura rin ang kasong ito. Aliw na balita naman mula sa Tabuk, Kalinga. Mula sa korte sa pageant stage naman humarap ang mga kalahok sa Mr. and Miss Integrated Bar of the Philippines, Northern Luzon. Your Honor, nagpakitang gilas ang lahat ng abogadong candidates. Guilty sila sa pagpapamalas ng ganda at kakisigan mula sa opening number, traditional attires hanggang sa formal at evening gown competition. At syempre, papahuli ba naman sina attorney sa Q&A portion? Sa huli, itinanghal na panalo sina attorney Rama Alicia Dadwal at attorney Jed James Tagawtaw. Mga mare at pare, malapit na ang 25th anniversary ng pambansang morning show
unang hirit. Kaya naman may chika sa akin ng dalawang OG host na sina Arnold Egan Clavio at Suzy Entrata Abrera tungkol sa success ng programa. Every day is so much fun. Nagbibigay ka ng saya, sumasaya ka rin. Nagbibigay ka ng balita, nakakapaglingkod ka. So yun eh, yun yung nakakawala ng pagod. It's always been the same. Tapos I guess we believed in it so much na sa unang hirit ng umaga ninyo kasama nyo kami at hanggang 25 years later, yun pa rin yung ginagawa namin. At it's just our pleasure and our honor. Bukod kina Egan at Suzy, kasama rin sa UH Barkada sina Susan Enriquez, Ivan Mayrina, Mariz Umali, Lynn Cheng, Attorney Gabby Concepcion at Chef J.R. Royal. Dagdag din sa pampasaya ang new generation of hosts na sina Shaira Diaz, Kaloy Tingkungko at Anjo Pertera. Dapat din abangan ang Siksik sa Pakulo at papremyong anniversary special nila next week. December 6, 1999, nang unang umere ang unang hirit. This morning, instant throwback ang hatid ng pagbisita ni Miss Universe 1999 first runner-up Miriam Kiambao sa programa. Si Miriam ang isa sa mga OG host ng unang hirit. Sa kanyang kwentong UH na offer sa kanya ang maging host ng morning show matapos niyang bumisita kay Miss Jessica Soho. Tinanggap ito ni Miriam dahil sa magandang opportunity at naging daan sa iba pang oportunidad sa showbiz. Pinaka-memorable daw kay Miriam ang kwentuhan ng hosts in between takes. Isinare din ni Suzy ang ibinigay na regalo sa kanya ni Miriam noon at ginagamit pa rin until now. Bagong-bagong balita po tayo, may natagpo ang vintage bomb sa Manila International Airport Road malapit sa NAIA Terminal 2 sa Pasay. Nakita po ito habang nagsasagawa ng road widening sa nasabing kalsada. Pansamantala munang itinigil ang operasyon dahil sa bomba. Ayon sa PNP Explosives Ordnance Disposal Unit, delikado po ito at posible pang sumabog. Dadalhin ang vintage bomb sa kanilang tanggapan para pag-aralan at i-dispose. Gawa raw ang bomba sa Amerika na posibleng noong World War II pa naroon. Bentang-benta sa netizens ang isang alagang ibon pagdating naman sa kaswitan. Hindi lang kasi madaldal ang alagang parrot na Yarn. Winner din sa kanyang pet love language. What did you do? Ay, yan po ang nakaka-good vibes na video ng Indian ringneck parrot na si Nuki na taga Riyadh, Saudi Arabia. Imbis na sagutin ang tanong ng kanyang amo, kiss ang sagot. Kwento ng Pinay niyang owner na si Aliza, certified clingy si Nuki na mahilig pang tumambay sa ilalim ng kama. Para rin daw bata si Nuki dahil mahilig ding manood ng videos online. May mahigit 1 million views na ang video niya sa TikTok. Trending! Kakaaliw ka, Nuki. Lipad dito. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.